Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo at mga Eskriba ang talinghagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ng 99 sa ilang at hahanapin ng nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisid tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin ng good afternoon. Kagaya ho ng aking nasabi mga kapatid, bukod sa ating debosyon sa Kanya, sa araw na ito, kasama ng iba't ibang mga simbahan, community, kongregasyon, at ng buong Santa Iglesia Katolika, tayo ngayon ay nagdiriwang ng kamahal-mahalang puso, dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin ng palakpak ng papurit pasasalamat ang ating mapagmahal na pong Jesus Nazareno, mas malakas na palakpak para sa kanyang pagmamahal sa atin. Sabihin niyo po sa mga katabi ninyo, mahal ka ng Panginoon. Amen? Tayong lahat ay nandito ngayon, ipinagmamalaki natin ang pagmamahal ng Diyos ng pong Jesus Nazareno para sa ating lahat. Mahal tayo ng poong Jesus Nazareno. Mahal niya tayo. Kaya tayo nandito. Kaya tayo nabubuhay pa rin. Nung nakaraang linggo, piyesta ng Santa Cruz, ipinagdiwang natin ang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. Ngayon naman, ang kanyang puso. The most Sacred Heart of Jesus. Nagpapasalamat tayo sa biyaya ng kanyang pag-ibig sa atin. At pag sinabi nating puso, mga kapatid, nako, may dalawang, ano bang tawag dito? May dalawang bagay ang tinatanong sa atin kapag pinag-uusapan ng puso ng tao. Gusto ko kayong tanungin, kayo ba ay natanong na ng ganito? Meron na bang nagtanong sa inyo ng ganito? Anong naramdaman mo nung tinanong ka ng ganito? May puso ka ba? Nasaan ang puso mo? Parang wala kang puso. Anong pakiramdam pag sinabihan kang alam mo, wala kang puso? Wala kang puso sa mga anak mo.
Wala kang puso sa kapatid mo. Wala kang puso sa magulang mo. Wala kang puso sa mga mahihirap. Wala kang puso sa ibang tao. Anong pakiramdam nun? Wala kang puso. Well, una mga kapatid, balikan natin ang ikalawang pagbasa ngayon. Hindi totoo yun. Hindi totoo dahil lahat tayo mga kapatid ay may puso. Hindi lamang ito bahagi ng katawan ng tao, ito'y bahagi din ng ating pagkatao. Bilang mga taong nilikha ng Diyos, lahat tayo ay dinalang ng Diyos na may puso. Pero para saan daw ang puso? Tandaan natin, dahil sa Espiritu Santo, ibinigay ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Sabi nga, ang Espiritu Santo, ang bunga ng pag-ibig ng Ama at ng Anak. Ano ang sabi ni Kristo o ng Ama? Ganun na lamang ang aking pagmamahal sa inyo, kaya ibinigay ko ang aking bugtong na anak. At ang Espiritu Santo ang siyang paalala sa atin na mahal tayo ng Diyos. At tandaan natin, binigyan tayo ng puso upang magmahal. Ang pusong meron ka ay nakalaan lamang sa pagmamahal. Hindi para mangagaw. Hindi para manakit. Hindi para manloko. Hindi para manloko at magpaloko lamang. Lahat tayo ay binigyan ng puso upang magmahal. Kaya lahat tayo may kakayahang magmahal. And that is the greatest thing that we can do. To love. That is the most powerful thing that you can do. To love. Yan ang pinakamakapangyarihan at pinakadakilang magagawa ng isang tao, ang magmahal. Pero pangalawa, hindi ka lang tinatanong na parang wala kang puso. Ang tanong, may puso ka nga. Ang next question ay ito, anong klaseng puso meron ka? Anong klaseng puso meron ka? Sinagot yan ng ating unang pagbasa ng Ebanghelyo. Kung magkakaroon tayo ng puso, ito ay katulad ng puso ng Poong Nazareno, ang puso ng mabuting pastol. The heart of the good shepherd. At yun ang dapat magkaroon tayo. Ano ba ang puso ng mabuting pastol? Una, ang mabuting pastol, sumusunod. Hindi lamang ang kanyang mga tupa ang sumusunod. Alam nyo, kagabi, nagmisa sa amin si Father Jade Likwanan, ang parish priest natin dito sa Quiapo. Kasi nasa aming parokya ngayon ang isa sa mga pilgrim image. 4 na araw doon sa Assumption, sa Leverisa, Manila. Kagabi nagmisa si Father Jade, ang ganda ng kanyang paalala. Gusto ko po, hindi ko alam kung narinig nyo na ito sa kanyang sermon. Pero maganda ang sabi ni Father Jade. Sabi niya, ano ba ang unang tinuro ng mga magulang natin? Kung kayo ang tatanungin. Ano ang first lesson? Ano ang unang tinuro ng magulang ninyo sa inyo? Naalala ho ninyo? Ano ang unang tinuro mo sa anak mo? Makinig kayo. Eto. Ilan sa mga tinuro mo ay ganito daw. Anak, close, open, close, open. Naalala ninyo? Yan ang una nyo tinuro. Ano pa? Anak, align, align. Ano pa? Anak, beautiful eyes nga. Anong ibig sabihin nun? At ikaw naman, nung bata ka pa, nung baby ka pa, sinusunod mo siya. Sumusunod ka. Pag sinabing close, open, close, open. Pag sinabing beautiful eyes, beautiful eyes. First lesson, obey. Sumunod. At paglipas ng panahon, saka mo siya natututunang mahalin. Sumunod.
Kaya meron tayong Poong Jesus Nazareno na nagpasan ng krus para sa atin, na namatay sa krus para sa atin dahil siya ay isang anak na sumunod sa kanyang ama. At bago niya pinakita ang kanyang pagmamahal, siya ay sumunod. Kaya nga, minsan pa sinabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa kanya ay mapapabilang sa kaharian ng langit. Bakit? Dahil kung hindi naman tayo sumusunod, walang pagmamahal sa ginagawa mo. Kaya ito'y malaking paalala sa atin mga kapatid. Bilang mga deboto ng Poong Nazareno, hindi lamang natin maipapakita ang pagmamahal natin dahil tuwing Biyernes tayo nagsisimba, dahil ihos tayo, dahil miyembro tayo ng isang organisasyon, dahil deboto ang tawag sa atin, dahil may imahen tayo ng Poong Nazareno. Hindi. Ang tunay na deboto at tunay na nagmamahal sa Poong Nazareno ay sumusunod na Kristiyano. Yun ang tunay na tatak ng pag-ibig sa Poong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, hindi lamang natin ginugunita ang pagmamahal ng Poong Jesus Nazareno sa atin. Sa araw na ito, pinapanibago natin, nire-renew natin, sinasariwa natin ang pagmamahal natin para sa Kanya. Sabi nyo kanina, mahal ako, mahal ka ng Poong Jesus Nazareno. Ngayon mga kapatid, gusto ko naman, tayo naman ang magsabi, tayo naman ang magpakita, tayo naman ang magpatunay na mahal natin siya. Sabihin natin ng malakas, mahal ko ang Panginoon. Para nagdadalawang isip yata kayo doon, mas malakas, mahal ko ang Panginoon. Ang lahat ng nagmamahal sa Poong Jesus Nazareno, pumalakpak ng napakalakas. Sabihin natin, I love you, Lord. Ngayon, sumigaw yung katabi mo. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, sumunod ka. May pa I love you ka pa. Ang tigas naman ng ulo mo. Simpleng batas trapiko, ayaw mong sumunod. Simpleng tamang pila, ayaw mong sumunod. Mahal mo, sundin mo. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, salamat sa patuloy ninyong pagmamahal sa Poong Jesus Nazareno. Ipagdasal nyo kaming mga pari na sana kasama at katulad ninyo, mahalin natin siya, sundin natin siya. May biyaya sa pagtalima. Amen.